Kilala si Vladimir Putin bilang isang mabangis at walang inaatrasang tao na siyang pangulo ngayon ng bansang Russia. Maraming humahanga sa kanya dahil sa tila katapangan nito at walang kinatatakutan. Pero alam niyo ba na may isa palang tao sa Russia ang labis na kinatatakutan ni Putin? Hindi ito ang kanyang biyenan at lalong hindi ang kanyang asawa. Ang nag-iisang tao na nagpapatayo ng balahibo ni Vladimir Putin ay si Alexei Navalny. Sino nga ba ang lalaking ito at bakit labis siyang kinatatakutan ni Putin? Ano nga ba ang kaya nitong gawin na labis na ikinababahala ng isa sa maituturing na pinakamatigas na leader sa buong mundo? Yan ang ating aalamin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo kong kilalanin si Alexei Navalny, ang nag-iisang tao na kinatatakutan ni Vladimir Putin. Alexei Russian opposition leader Alexei Navalny. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Si Navalny ay isang aktivista at kilala sa kanyang mga HD drone shots na mga video sa kanyang sariling YouTube channel. Subalit bukod sa mga magaganda at malilinaw na videos na kanyang ipinapakita sa kanyang YouTube channel, si Navalny ay may isa pang layunin at nais ipakita sa mga mamamayan ng Russia at sa buong mundo. Ito ay ang nagaganap na katiwalian, korupsyon at kasinungalingan sa kanyang bansa na pinamumunuan ni Vladimir Putin. Nais niyang i-expose sa mga tao ang tunay na nangyayari sa kanilang gobyerno. Si Alexei Navalny ay isang Russian opposition leader na dahil sa kanyang matinding pagsisiwalat ng mga nasa likod ng telon ng kanilang gobyerno, nagkaroon pa noon ng insidente na nilason siya sa eroplano habang siya ay pauwi ng Moscow. Dinala siya sa pinakamalapit na ospital subalit bantay sarado siya ng mga gwardya mula sa gobyerno ng Russia. Kahit ang kanyang asawa ay hindi hinahayaang basta-basta makalapit kay Navalny. Dahil sa tila hindi ligtas ang pakiramdam ng kanyang asawa sa naturang ospital, ay napagdesisyon na nailipat siya sa isang ospital sa labas ng Russia. Sa bagong ospital na pinagdalhan sa kanya sa Berlin, napagtanto ng mga doktor na ang lason na ginamit kay Navalny ay isang uri ng lason na inimbento noon ng isang Soviet scientist. Ang lason na ito ay ginagamit noon upang pumatay ng mga espiya at mga double agents na kalaban ng Soviet Union. Pero bakit nga ba nagawang lasunin si Navalny? Sino ba ang taong ito? Si Navalny ay nakatutok sa pagsisiwalat ng mga tunay na nangyayari sa kanilang bansa. Isa sa dapat nating malaman tungkol sa Russia ay ang buong society, ang gobyerno, business structures at lahat ay tila gawa sa isang higanteng tore ng baraha. Napakarupok at sensitibo at si Vladimir Putin ang nasa pinakatuktok nito. Mula sa toreng ito, kasama ni Putin ang mga malalapit sa kanyang tao na kung saan nakatutok ang kanyang tenga sa mga ito. Ito ay ang mga Russian billionaires na silang kumokontrol sa mga pangunahing industriya ng Russia mula sa langis, minahan, telecoms, lahat ng mga mayayamang tao sa Russia. Ang mga taong ito ay gumagawa ng pabor para kay Putin habang nahihingan din nila ng pabor si Putin, kaya't napapanatili nilang kontrolado ang pagkontrol ng halos lahat sa Russia. Ang ganitong klase ng pamamalakad ay nadadala hanggang sa mga lokal na gobyerno. Pamamalakad kung saan nangingibabaw ang korupsyon, takutan at gamitan na nagpapanatili kay Putin sa tuktok ng tore. Natatakot si Putin kay Navalny dahil nais niyang ipakita sa mga tao kung ano ang kanyang totoong nakikita sa kanilang gobyerno upang hikayatin ng mga tao na wag na itong hayaang magpatuloy at upang tuluyan ng magiba ang naturang tore. Kung mangyari ito, may tuturing na pinakakawawa at talunan ay si Vladimir Putin. Paano nga ba itong ginagawa ni Navalny? Gumagawa siya ng mga documentary videos na kung saan gumagamit siya madalas ng mga nakakatawang effects habang ini-expose niya ang mga katiwalian at tiwaling tao sa kanilang bansa.
Pero ang mga video na ito na karamihan ng mga tao ay pinagtatawanan ay mga totoo palang ebidensya at pag-aaral kung gaano na talaga kalala ang sitwasyon na nangyayaring korupsyon sa kanilang pamahalaan. Siya ay isang tila viral internet sensation ng pinagsama-samang anchor, journalist, aktivista, content creator at vlogger. Ginagawa ito ni Navalny hindi upang makakuha ng atensyon ng tao para iboto siya sa kung anumang posisyon sa gobyerno. Ginagawa niya ito upang matigil na ang patuloy na pagtulong ng gobyerno ng Russia sa mga bilyonaryo imbes na sa mga mamamayan ng Russia. Hindi siya nagnanais ng boto para sa kanya, kundi nais niya na wag nang iboto ng mga tao si Putin. Kung babalikan natin ang tore ng baraha na nabanggit kanina, alam nating lahat na si Putin ang nasa pinakatuktok nito. Pero hindi nangangahulugan na si Putin ang pinakamakapangyarihan at may hawak ng lahat. Nagiging makapangyarihan lamang siya at kilala dahil na din sa suporta ng mga bilyonaryo ng Russia. Hindi kinatatakutan ni Putin ang mga videos ni Navalny sa kanyang YouTube channel. Kahit kasi saang husgado sila makarating dahil sa mapanirang mga videos ni Navalny kay Vladimir Putin, ay kayang-kaya umanong suhulan ni Putin ang sinuman upang pumabor ang desisyon sa kanya. Ang pinakakinatatakutan ni Putin ay ang mapagtanto ng mga tao na ang gobyerno ay kontrolado pala ng mga bilyonaryo ng Russia at magsimulang makiusap ang tao na maging mas transparent pa ang gobyerno. Kung sakali man na mabuko nga ng mga tao ang nangyayaring katiwalian, ang mga bilyonaryo ay kayang-kayang gamitin ang kanilang pera upang magtago at magtungo sa ibang mga bansa. Pero si Vladimir Putin na siyang nakaharap sa mga tao ay magiging public enemy number 1. Siguradong magiging masakit ang kanyang pagbagsak. Yan ang labis na kinatatakutan na mangyari ni Putin. Kaya kailangan niyang panatilihin ang kung anumang kalakaran ngayon sa kanilang gobyerno o matitikman niya ang galit ng kanyang mga mamamayan. Pero si Navalny lamang ang nag-iisang gumawa ng aksyon ukol dito. How corrupt do you think is Mr. Vladimir Putin? He is the basement of this corruption. He is personally involved in corruption and he is encouraging our official for corruption. It's his way of ruling country. Vladimir Putin made his first visit since Russia annexed Crimea. Vladimir Putin casts his shadow across the boundary of Europe and Russia. Kailangan na patunayan ni Putin na siya pa din ang kailangan ng mga bilyonaryong ito upang magpatuloy ang kalakaran sa Russia. Paano nga ba ito mapapanatili ni Putin bukod sa pakikinig niya sa mga bilyonaryo? Ito ay sa pamamagitan ng pagpapasaya sa mga tao at sa pamumuno sa Russia sa paraan na gusto din ng mga tao. Matapos ang pamamahinga ni Navalny mula nang siya ay lasunin, muli siyang bumalik sa Russia upang gawin ang kanyang dapat na gawin. Sa kanyang pagbabalik sa Russia ay naglabas siya ng isang documentary na kanyang tinatrabaho pala bago pa man siya lasunin. Ang documentary na ito ay halos tungkol kay Putin at sa kanyang ginagawang katiwalian. Nasa documentary din ang ilang mga drone videos kung saan ipinapakita ang palasyo ni Putin na nasa Black Sea. Ang documentary na ito ay talaga namang nagtrending at pinanood ng milyong-milyong katao. May isang parte ang video kung saan nagpunta si Navalny at ang kanyang mga kasama sa Black Sea sakay ng isang bangka kung saan nagpalipad sila ng drone at pinalipad ito sa taas ng palasyo ni Putin. Ipinakita niya ang detalyadong laman ng palasyo at kung gaano ito kagrandioso bilang tahanan ni Vladimir Putin. Hindi umano ito pag-aari ni Putin subalit siya ang pinaka nakikinabang dito. Pagdating ni Navalny sa Moscow mula sa pagkakalason sa kanya ay agad din siyang inaresto dahil umano sa pag-violate niya sa parole sa kanyang mga naunang naging kaso na isinampa sa kanya ng mga taong ayaw sa kanya. Sinabi sa kanya na dapat niyang i-report ang parole subalit hindi niya ito nagawa dahil sa pagkakakoma niya sa pagkakalason sa kanya ng gobyerno ng Russia. He'd only been back on Russian soil a few minutes when Alexei Navalny was told he was being detained. A kiss goodbye for his wife Yulia. Dahil sa pagkakaaresto kay Navalny, marami ang mga nagprotesta. Pilit silang pinigilan ng mga alagad ng batas subalit hindi sila mapigilan hanggang sa dumating na sa punto ng sakitan at nadamay pati ang mga mamamahayag.
Sinintensyahan si Navalny ng 2 taon at 8 buwan ng pagkakabilanggo. Subalit dahil sa iba pang mga kasong isinampalaban sa kanya na pawang peke lamang umano, ay umabot na sa 11 taon at 6 na buwan ang kanyang naging sentensya. At noong Agosto lamang nitong taon, muli na naman itong natagdagan ng 19 na taon dahil naman umano sa mga kasong kriminal. Sa edad ngayon ni Navalny na 47 years old, ay lalabas siya sa taong 2050 sa edad na 74 years old na. Ang pagnanais ni Navalny ay hindi para sa kanyang pansariling interes, kundi para imulat ang mga tao sa totoong nangyayari sa kanilang bansa upang alisin ang kurtinang nakatakip sa kanilang gobyerno sa kung ano talaga ang totoong nangyayari sa kanilang bansa. Ang malaking katanungan ngayon ay hanggang kailan ito mangyayari? Kailan kaya magkakaisa ang mga tao upang makamit ang totoong pagbabago at matamasa ang pagiging isang tunay na mamamayan kung ang mga kagaya ni Navalny na nagnanais ng katotohanan at pagbabago ay ikinukulong at tila pinapatahimik? Ikaw, Paps, may kilala ka bang maituturing na kagaya ni Navalny dito sa Pilipinas? Sino sa tingin mo ang maihahalin tulad natin sa kanya? Mag-iwan ka naman ng iyong comment sa comment section sa ibaba ng video ito. Salamat po. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayang Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!